I think enough na yung 5-game sample size para gumawa ng first impressions video para kay Justin Baltazar. If matagal-tagal na kayong viewer ng channel, kahit dun sa main channel noon, na apparently yun na pala yung least known channel ko right now. Anyway, kahit dun sa channel na yun, nung doon ko pa ina-upload yung mga ganitong tipong videos, bago ko pa paghiwalayin yung mga mas mahahabang high quality kumpara sa mga ganitong klaseng, dumpster fire. Anyway, even nun, kung napanood nyo yung mga videos ko doon, alam nyo na isa ako sa mga original Balti believers. Ever since yung tab era ng pandemic sa Gilas, ever since yung time na yon na nakita natin si Balti kahit saglit lang to take on roles na mas pang wing instead of a big, yung part na yon ng career niya really helped him to see what he's capable of. So kumbaga, parang nakita niya yung horizon na meron pa more than to just being a versatile big man. And ngayon, kahit na medyo matagal-tagal na ulit siyang naglalaro as a big man kasi nga nalagay siya sa MPBL, which is ang laki na advantage niya over most bigs there, we still see those skills na we would consider as pang-wing or medyo versatile for his position. So ngayon, sa PBA, playing for Converge Fiber Xers, isa sa mga teams na talagang on the rise this conference, si Baltazar, throughout his first 5 games, he averaged 7.4 points, 7.8 rebounds, and 2 assists per game. Considering na he's been only playing around 24 minutes per game ngayon, kasi nga Commissioner's Cup and yung frontcourt na Converge is really stacked. Yung 7.82 na stats is really good, especially for a rookie na halos, wala nga pahinga coming from MPBL. Okay, now, after looking up some stats and film, after ko mag-compile ng clips, after ko panoorin, pumili lang ako ng mga ilang bagay-bagay, ilang clips na isasama ko na i-breakdown natin. And sa mga clips na yon, napansin ko, one of the few things na napansin ko sa kanya is first, sa side ng offense, yung post-ups niya hindi pa ganong nagtatranslate so far. Pero okay lang. Magta-translate din yan eventually, pero ang main source of offense right now from Balti are putbacks. By default kasi, kahit import conference, si Balti is still a tall power forward. Kumbaga, yung height niya na 6'8", diba? Mas malaki pa rin yan sa mga Governors Cup imports. And ngayong Commissioner's Cup, ang mga nakakatapat naman niya, mga locals din naman, kadalasan. And I have been making content since 2017. Ang talagang napansin ko sa ating mga Pinoy talaga, sobrang big deal sa atin ng height. Kahit yung Brownlee na 6'7" sa official FIBA measurement, as in official FIBA measurement, marami pa rin hindi naniniwala na 6'6 lang, 6'4, 6'5, etc. And for Balti, ganun din yung nangyari sa kanya. Minsan tinatawag siyang 6'9, minsan 6'7, minsan 6'6, minsan 6'8. Pero ang rule ko lagi dyan, yung pinaka-official na source. So, gamitin natin yung mismong PBA draft combined data niya, na ang sabi ay 6'8". So, yun yung gagamitin natin for the rest of the video or sa mga susunod pa na videos. So, balik tayo dun sa putbacks. Si Balti, ang main source of offense niya right now are putbacks. So, in terms of his putback capability, so far through 5 games, nag-average siya ng 1.1 points per possession sa putbacks. And the fact na magaling siya dun, diba? Kahit hindi siya takbuhan ng plays, kahit hindi siya takbuhan ng opensa, makakahanap siya ng paraan to be effective. So, for a team na merong Justin Arana na post-up presence, have Chiek Diallo, diba? Yung import nila na big man, have guards like Stockton, Winston na you wouldn't necessarily consider as playmakers or pass-first guards. The fact na si Balti, kaya niya mag-create ng sarili niyang opportunities by crashing the glass, offensive glass rather, and then being able to put it back and score points. Ang laking bagay noon for a big man like Balti. Another part ng game niya na na-impress ako ay yung instinct niya to move the ball. Right now, he is a decent connective passer. Most of his passes are point A to point B passes, yung binabasa yung help defense. Then magre-react siya sa kung anong binibigay ng defense. He's really good at reading the help defense. Kung makikita natin sa clips na kinompile ko, dito sa play nito, it's a transition attack from Converge. Okay. Ngayon, Stockton binigay kay Justin Baltazar. So ngayon, meron Chiek Diallo sa ilalim, may Balti na downhill, and ang nag-iisang defender sa gitna nilang dalawa ay yung import ng Meralco. So ang read na ginawa dito ni Justin Baltazar, kung kanino magko-commit yung import ng Meralco. Kasi kapag i-import ng Meralco, okay, nag-commit dito kay Diallo, merong lane ngayon si Balti to drive to the basket, na kapag nag-help dito yung corner, may kick out kay Jordan Heading. Kapag wala, meron siyang layup papunta sa basket. So ngayon, Justin Baltazar, pag salo niya ng bola, immediately heads up, nakita niya na nag-commit sa kanya yung import ng Meralco, so meron siyang extra pass papunta kay Diallo sa ilalim. And nagawa niya yon sa sobrang bilis lang na
decision-making window. Pag salo niya ng bola, heads up, read sa defense, immediately passes it to his teammate. Dito again, transition, Balti, downhill, merong Diallo sa weak side, sa dunker spot, meron kang Balti downhill. Ang read na ginawa ni Balti rito, again, import ng Meralco. Kanino magko-commit? Sa kanya or kay Diallo? Okay, tumalon ngayon yung import ng Meralco. Nag-fully commit sa kanya. Ibig sabihin nun, si Diallo, libre dito sa dunker spot unless mauuna si Bong Quinto sa tag or laruin yung passing lane. Which is, late naman si Bong Quinto, so open na open dito si Diallo. Foul counted pa nga kasi sumundot si Bong Quinto despite being late sa help or sa pag-tag ng weak side. Dito naman, post up, Balti sa high post sa may baseline. Face up siya, tinitignan niya ngayon yung defense, anong gagawin, paano magre-react yung defense ngayon. So, ang nabasa rito ni Balti after ng backpick ni Stockton, si 77 dapat magsiswitch to kay Arana. Pero hindi fully nag-commit sa switch, si 77 sinundan niya si Stockton and yung import ng NLEX hindi rin kagad nag-recover kasi nag-double team na eh. Okay, so advantage na yan, meron ng 4 na converge players kontra sa 3. And priority mo sa defense is to protect the paint. So, meron kang Arana galing sa backpick. That should be the first priority. Kasi yung shooter naman naaangat dito, pwede mo splitin yan with your defense. So, ngayon nabasa ni Balti na mag-isa si Arana sa ilalim. Yung 24, import ng NLEX. Didn't even try to play the passing lane. Dito again, poste. Similar situation. Makikita natin dito, nag-seal dito si number 9. Okay, si Habillonar. So, si Onwubere dito, nag-tag, nag-help. So, meron kang kick-out ngayon dito sa weak side. Pero trap yan kasi si Onwubere, yung tag niya rito, after niyang mag-tag para lang mabigyan si Navarro ng time, babalik din naman si Onwubere dito pagka-kick-out ni Balti ng bola sa weak side. So, kumbaga, yes, makakapag-generate ka ng long close out. Pero ano pa, di ba? Mas better dito na read si Evan Nele. Nag-double team kay Baltasar. And meron kang dalawang converge players kontra sa isang number 4 na Northport player. So ngayon, it's either si number 4 magko-commit kay Winston, leaving Stockton open, or magko-commit siya kay Stockton, leaving Winston open sa gitna. So yun yung binasa ni Baltasar. Nakita niya si Winston mag-isa. Binasa niya floater, 2 points. And again, it's Justin Baltasar reading the situation and making a play out of it. Yes, it's still early, 5 games pa lang, pero I think it's enough naman to make a first impressions video. Yun naman yung point nito.